Okay, so start na tayo. Virtual machine. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang virtual machine at kung paano ba gumawa ng virtual machine. After nitong short presentation, gagawa tayo ng sample ng virtual machine. Okay, so next tayo. What is a virtual machine manager? It's a type of software that allows us to run an operating systems within another operating system. So, ito yung examples ng virtual machine managers. We have Oracle VirtualBox and VMware. Mamaya sa tutorial na gagawin ko, ang gagamitin natin is VMware. So, next tayo. A few reasons to use a virtual machine. Trying a new operating system, testing an application, running old applications. So, example nito is may isang software company. Okay? So, bago nila i-release yung software or operating system na dinevelop nila, dito muna nila itatry sa virtual machine. Safe kasi pag sa virtual machine, nasa loob lang. Kung nakakasira pala ng system, yung ginawa nilang software, at least dito, virtual machine lang ang masisira, hindi yung main computer mo. Okay? Okay, so tapos na tayo sa short presentation. Punta na tayo sa VMware. Okay, so ito na yung GUI or Graphical User Interface ni VMware Workstation. So para makagawa tayo ng virtual machine, click natin si Create a New Virtual Machine. Okay, so click natin yung typical, then next. Ayan, hinahanapan na tayo ng installer. Kung meron ka namang CD ng Windows 7 or Windows 10, so pwede mong gamitin yon. Pero ang gagamitin natin ngayon is this image file. So may naka-ready na akong Windows 7 ISO. So browse lang natin. Then click yung Windows 7 na ni-ready ko. Yan. Open. So click next. So hindi naman natin kailangan ng Windows product key. Pwede naman natin siya i-install kahit wala naman yung Windows product key. So next lang natin yun. So virtual machine name. Tinatanong tayo kung anong name na ilalagay natin sa virtual machine. So lagay lang natin is sample. Sample VM. So click next lang. Specify disk capacity. Lagay lang natin 100 GB sa storage ng Windows 7. So, click natin is 100. So, click next. Customize hardware. So, dito guys, importante ito bago kayo gumawa ng virtual machine, check nyo muna yung system ng PC nyo. Customize hardware. So, click natin to. So, sa customize hardware, bago kayo gumawa ng virtual machine, check nyo muna yung PC nyo. Yung system ng PC nyo. Kung anong processor, kung ilan ba yung installed RAM niyan. Example, ito sa akin, itong gamit ko. Ang processor ng gamit kong PC is Core i3. Dual core, 4 threads. Then yung installed ng RAM niya is 4 GB. So, yan na. So, gagawa na ako ng virtual machine. So, ang ilalagay ko sa memory ng virtual machine na gagawin ko is 1 GB lang. Kasi pag ginawa ko siyang 4 GB, o pagbukas pa lang ng virtual machine, maghahang na agad yung PC ko. Kasi kukunin ni virtual machine lahat eh. Kasi 4 GB lang 'di ba yung RAM ko, yung memory. So, pagbukas pa lang yan, maghahang na to. Magbo-blue screen agad yon. So, wag yon. So, magtitira dapat tayo sa main hardware natin ng RAM. So, okay na yung 1 GB para meron tayong tirang 3 GB pang process sa main hardware ko. So, dito naman tayo sa processors. Ang processor ko, di ba, is Core i3. Dual core. So,
number of processors is, nilagay ko lang dito is 1, single core. Kasi hindi ko siya pwedeng gawing dual core din. Kasi pag ginawa ko siyang dual core din, babagal naman yung PC ko. Kasi kukunin niya rin yung agawan ni virtual machine yung physical processor ko. So, gawin lang natin siyang single core. Sa number of cores per processor, ito naman yung tinatawag na threads. So, yung Core i3 ko naman, 4 threads. Ngayon, hindi ko rin siya dapat gawing or hindi nyo rin dapat gawin 4 threads kasi mauubusan din ng power to process yung processor nyo. So, dapat gawin nyo lang kahit 2 or 1. Magtitira kayo ng para sa main hardware nyo. So, yun lang naman yung dapat nyo tandaan dyan. So, gawin lang natin 1 lang din para matira sa atin. So, close. So, finish. So, ayan na. Wait lang natin. Yan. So, nagke-create na siya ng virtual machine. Wait lang natin matapos yung loading. So, ayan. Tapos na. Ayan na. Tapos na siya. So, ayan na. Nag-start na yung virtual machine natin. So, text lang natin yan. Yan. So, mag-i-install na siya. So, hindi natin natapusin yung installation kasi may naka-ready naman na akong Windows 7 na installed dyan. So, explain ko lang tong mga menu sa taas. So, ayan, pag pinindot nyo yung file, so may makikita nyo yung, ayan, create itong new virtual machine. So, click nyo lang yan. Yung katulad ng kanina paggawa. So, close na natin yun. So, itong open new window, click natin yan. Pag in-open mo kasi itong window, so, another VMware naman yan. So, X natin yan. Customize hardware. So, click natin to. So, sa customize hardware, bago kayo gumawa ng virtual machine, check nyo muna yung PC nyo. Yung system ng PC nyo. Kung anong processor, kung ilan ba yung installed RAM niyan. Example, ito sa akin, itong gamit ko. Ang processor ng gamit kong PC is Core i3. Dual core, 4 threads. Then, yung installed ng RAM niya is 4 GB. So, yan na. So, gagawa na ako ng virtual machine. So, ang ilalagay ko sa memory ng virtual machine na gagawin ko is 1 gig lang. Kasi pag ginawa ko siyang 4 gig, o pagbukas pa lang ng virtual machine, maghahang na agad yung PC ko. Kasi kukunin ni virtual machine lahat eh. Kasi 4 gig lang 'di ba yung RAM ko, yung memory. So, pagbukas pa lang yan, maghahang na to. Magbo-blue screen agad yon. So, wag yon. So, magtitira dapat tayo sa main hardware natin ng RAM. So, okay na yung 1 gig para meron tayong tirang 3 gig pang process sa main hardware ko. So, dito naman tayo sa processors. So, ang processor ko 'di ba is Core i3 dual core. So, number of processors is, nilagay ko lang dito is 1, single core. Kasi hindi ko siya pwedeng gawing dual core din. Kasi pag ginawa ko siyang dual core din,
babagal naman yung PC ko kasi kukunin niya rin yung aagawan ni virtual machine yung physical processor ko. So, gawin lang natin siyang single core. Sa number of cores per processor, ito naman yung tinatawag na threads. So, yung Core i3 ko naman, 4 threads. Ngayon, hindi ko rin siya dapat gawing or hindi nyo rin dapat gawin 4 threads kasi mauubusan din ng power to process yung processor nyo. So, dapat gawin nyo lang kahit 2 or 1. Magtitira kayo ng para sa main hardware nyo. So, yun lang naman yung dapat nyo tandaan dyan. So, gawin lang natin 1 lang din para matira sa atin. So, close. So, finish. So, ayan na. Wait lang natin. Yan. So, nagke-create na siya ng virtual machine. Wait lang natin matapos yung loading. So, ayan. Tapos na. Ayan na. Tapos na siya. So, ayan na. Nag-start na yung virtual machine natin. So, flex lang natin yan. Yan. So, mag-i-install na siya. So, hindi natin natapusin yung installation kasi may naka-ready naman na akong Windows 7 na installed dyan. So, explain ko lang tong mga menu sa taas. So, ayan, pag pinindot nyo yung file, so may makikita nyo yung, ayan, create itong new virtual machine. So, click nyo lang yan. Yung katulad ng kanina paggawa. So, close na natin yun. So, itong open new window, click natin yan. Pag in-open mo kasi itong window, so, another VMware naman yan. So, X natin yan. So, itong si edit, yan ang makikita nyo dyan. So, itong view, kung gusto nyo i-full screen, click lang yan. Itong si VM, ito yung pinaka-importanteng menu ni VMware. So, dito lahat magpa-function yung virtual machine nyo. So, dito nyo rin makikita yung power off virtual machine, suspend, reset, restart, yes, suspend, yan, shutdown. So, hindi na natin tatapusin yung installation ni Windows 7 kasi meron na tayong nagawa dyan. Kasi alam nyo naman na yung mangyayari dyan pagtapos mag-install. So, yun lang yun. So, para patayin yung virtual machine, so, power off nyo lang yan. So, ayan. Patayin na yung virtual machine. So, X na natin yan. So, punta na tayo doon sa ginawa kong Windows 7 na naka-ready na. So, para buksan yung virtual machine yan, so, click nyo lang yan. Then, power on this virtual machine. So, ayan. So, bumukas na siya. So, wait nyo yung ginawa kong ano. So, start normally. So, start normally. Yan. Loading. Wait lang natin. So, yan ang virtual machine. Kumbaga, gumawa ka ng isa pang PC sa PC mo. So, yun. So, mamaya makikita nyo. Ayan na, loading na. So, ayan. Windows 7. So, para i-full screen nyo, para maramdaman nyo na parang PC, parang tunay na PC talaga yung nagawa niyong virtual machine. So, click nyo lang sa taas, itong enter full screen. So, yan. So, ito na yung virtual machine nyo. So, parang
parang tunay na PC talaga. Pero virtual machine lang yan. So, yan. Ayan. Hmm. Ayan, no? Parang PC talaga. So, okay. So, tapos na tayo makagawa ng virtual machine at saka makapag-install ng operating system sa virtual machine. So, mga functions naman niya, paano paganahin itong virtual machine. So, kung gusto niyo mag-internet gamit yung virtual machine na ginawa nyo, gusto niyo dun sa loob mag-internet. So, para gawin yon, so, syempre, kailangan naka-on yung wifi nyo muna. So, i-on ko yung wifi ko. Wait lang, loading. Kukonek ko muna sa internet yung PC ko. So, ayan. Full screen natin ulit. So, para magkaroon ng internet yung yung virtual machine nyo. So, click nyo lang tong VM, which is virtual machine. Then, manage. So, wala siya sa manage. So, sa settings pala, sorry. So, ito yung hardware, di ba? Yung kanina nating nabuksan. So, punta kayo dito sa network adapter. So, dapat naka-bridge yan. Kasi, pag gumawa kayo ng virtual machine, naka-NAT lang yan eh. So, wala pa rin internet, di ba? So, para makakonect kayo sa internet, kasi gagamitin nyo yung connection ni main hardware, yung main PC nyo eh, yung doon siya kukuha ng internet eh. So, click nyo lang yung settings. Then, punta kayo sa network adapter. So, gawin nyo siyang bridge. Ayan o. Connected directly to the physical network. So, kukonect siya sa physical network. So, okay. So, wait lang natin. Wait lang natin. Ayan, loading siya. So, try natin mag-internet. So, ayan na. Ayan, network yung internet access na. So, ayan. Pwede ka na mag-internet. Sa loob ng virtual machine. Google. So, try natin yung YouTube. So, ayan. Connected siya sa internet. So, okay na. Tapos na tayo sa basic ng pang, paano mag-function sa virtual machine. So minimize muna natin to. Okay, select muna natin yan. So, power off muna natin. Ang last na ituturo ko is paano mag-clone sa VMware. For example, di ba, nakapag-install na tayo ng Windows 7 na virtual machine. Ngayon, gusto nyo pa magdagdag ng isa pang Windows 7 na virtual machine. Para hindi na kayo mag-install ulit ng Windows 7 kasi medyo matagal mag-install ng Windows 7 sa virtual machine. I-clone nyo na lang. So, ganito ang gagawin. So, click nyo yan. Then, manage. Then, click nyo lang yung clone. So, click nyo lang yung next. So, click nyo lang yung next. So, piliin nyo yung full clone. Create full clone. So, next. So, lagay natin is sample clone. Finish. So, wait lang natin matapos yung cloning. So, ayan na. Tapos na. Okay. So, try natin. Ayan na yung sample clone. So, try natin buksan kung parehas. Kung parehas lang. So,
So, ayan na. So, ayan. Ganun pa rin. Kung ano yung kaninang ginawa natin sa Windows 7, yun lang din yun. Kinload lang natin. Ang kinagandahan na ng clone, hindi na tayo nag-install ulit ng Windows 7. So, napadali lang yung pag ano, kumbaga, paggawa pa ng isang virtual machine. So, yun na yun. So dito na nagtatapos yung video tutorial natin. I hope marami kayo natutunan sa VMware Workstation kung paano gumawa ng virtual machine at gumamit. So, ayun, maraming salamat sa panonood and God bless.